Maganda rin kasi na bago yung interview is nagpa-practice ka na, nagre-research ka na. Kumbaga, bago ka sumugod sa laban, meron kang bala. Katatapos lang po ng aking Zoom meeting. Today is January 11. And guess what? Kinikilig ako. Ang dami kong preparation, mga kabilabs. As you can see. Ayan, no? Sobrang dami. Meron pa dito. Meron pa dito. Ilang page pa yan. Pero alam nyo ba kung anong tinanong sa akin? Hi, kabilabs! Kamusta po kayong lahat? Isa ito sa interesting na vlog na gagawin natin dahil isi-share ko po sa inyo yung karanasan ko po nung ako'y nasa Israel pa habang ako ay ini-interview or i-interviewin papunta dito sa United Kingdom. So, makakatulong itong topic na ito sa mga kabilabs natin na nagpaplanong mag-apply kahit saang panig man yan ng mundo. Isa siguro sa ma-share ko sa inyo kung ano ba yung mga preparation na ginawa ko na possible na makakatulong din sa inyo. So, I'm so excited, lalo na sa mga kabilabs natin na nahanap pa rin ng career growth para makasama na yung kanilang pamilya. So, sana ma-inspire po kayo sa gagawin nating vlog today or sa mga ipapakita ko mga clips. Hi kabilabs! Just to update you sa aking apply sa UK. Today is January 9. Supposedly, in 4 hours from now, meron dapat akong interview sa isang nursing home. Ang pangalan nila ay nursing home based sila sa working in UK. So, malapit po sila sa London. Pero nag-email sila ngayon na hindi raw sila pwede. So, napapasalamat ako kasi kung i-interview nila ako ngayon, baka hindi rin nila ako kuhanin kasi pare pa rin yung ubo ko at malat ako. So, mararamdaman nila na I'm not feeling well. So, baka hindi rin nila maintindihan yung aking mga isasagot. Kaya, thanks God kasi na-move and at the same time, maraming mga gawain ngayon kay Lola kasi naka-schedule siya for operation next week. So, marami ding mga doktor na pinupuntahan and mga nurse na dumadalaw dito. So, thank God. Salamat talaga sa Panginoon kasi nang-move ang aking interview. So, just to update you and matutuloy ang aking interview sa January 11. So, sa Wednesday na yon. So, i-update ko na lang po ulit kayo. Bye! Meanwhile, I always believe in saying na everything happens for a reason. Kasi po, kung hindi na-move yung aking interview, hindi ko po ito magagawa. So, nag-search po ako dito ng mga possible questions and yung mga possible na answer bilang carer dito sa UK. So, ang ginagawa ko po, sinusulat ko sa isang papel and yun na lang po yung aking kakabisaduhin kapag may free time ako. So, ito yung mga technique na nakatulong or ginawa ko noong ako'y nasa Israel pa. Okay, hi kabilab. So, di ba nakikita nyo, mayroon akong mga sinusulat dito. Kasi, pag nag-apply ka kasi sa Columbus, di ba sabi ko sa inyo kahapon, na-postpone yung aking interview. So, thanks God kasi na-postpone. Kasi, may time ako ngayon na mag-review. Bukas na ang aking interview ng alas 4 dito sa Israel. So, binigyan ako ng Columbus ni Ate Joanne ng mga answer, mga sasagutan. 2, 4, 5, bali 12. So, ang ginawa ko, sinulat ko dito yung question and then yung answer ko. So, kung nakikita nyo kanina, meron ako mga sinesearch, di ba? Kasi kung hindi ako sure, sinesearch ko sa Google. Pero ito, galing to sa puso ko. Sabi niya dito, why do you want this job? So, yung example lang to I saw the needs of elderly people. They are very sensitive. That's why they need someone to take care of them with genuine
love, support, compassion, and someone who will treat them as a family. So, yun yung answer ko. Galing yun sa puso ko. Number 2 naman, why did you decide to become a healthcare worker? For 8 years working as a healthcare worker, I have learned to love my patients and treat them as my own family. O, diba? Pang Miss Universe. Number 3, what's your biggest achievement so far? So, hindi ako sigurado dito kaya nag-search ako. Pero, in the end, yung na-search ko dyan, naka-base pa rin sa kumuha na ako ng idea. So, naisip ko, yung biggest achievement ko so far is my biggest achievement for me when I cured the stage 3 bed sore of my patient and now she is still alive. So, yun yung naisip ko mga kabilabs. I hope na kapag tinanong ako in talagang interview, hindi ako maiyak. Kasi alam niyo naman na kapag ang topic ay si Lola, hindi pwedeng hindi ako umiyak. Why do you want to work in UK? So, bakit daw gusto ko magtrabaho doon? So, first, it is my dream to work with English people. Galing ulit ito sa puso ko Because it is easy to express yourself if you know the language. Totoo naman, di ba? Galing ako ng Taiwan. Galing ako ng Israel. Di ba minsan, ang hirap kasing i-express yung sarili mo kung hindi ka naiintindihan. Especially ng mga alaga natin. Yun yung nagkakaroon ng language barrier Diyan tayo nagkakaroon ng gap between the care worker or caregiver and the patient or the employer because of the language barrier. So, sabi ko dito, first, it is my dream to work with English people. Kasi, napakadali na para sa atin na express yung sarili natin. Kasi, alam naman natin mag-English, di po ba? Second, wow, may second pa. I am looking for career growth potential and I believe that nursing home, yun yung pangalan ng nursing home na mag-i-sponsor sa akin kung magugustuhan nila ako. So, kailangan mag-search ka rin ng kanilang values, ng kanilang tungkol sa kanila para ma-appreciate nila na, uy, nag-search pala to tungkol sa amin. So, sabi ko dito, I believe that nursing home have a team of highly qualified, experienced nursing and care staff providing the best possible care for their residents. So, big points yun kasi nag-research ka tungkol sa kanila. So, yung mga yan, kung makikita nyo, ang hahaba. Pero, hindi ko man siya mamememorize, pero at least, pag isinulat mo kasi mas ano mo na siya, matatandaan mo na Hindi mo man siya mamememorize ng full. Pero, ano na yun, magkakaroon ka na ng idea. Maganda rin kasi na bago yung interview is nagpa-practice ka na, nagre-research ka na. Kung bago ka sumugod sa laban, meron kang bala. Kasi ang hirap naman na, wala ka palang alam. What skills make you a good healthcare worker? What skills make you a good health worker? For me, being a healthcare worker, it is not only a job nor source of income. But the skills that must have for this role is the love and passion for the patients or residents. Because I believe, wow, ang ganda ang lakas Miss Universe. I believe if you love what you're doing, it is easy for you to ease the stress. Pero hindi ako masyadong satisfied dito. Mamaya siguro, anin ko pa yan. Babaguhin ko pa yan. Tapos ito yung mga iba. Pag-practice nyo din yung how do you handle stress. How do you handle stress? First of all, take a deep breath and pray. There's no more powerful than prayer. Number 2, talk to someone by that you are stressing out all your burdens. Number 3, do what you love. Siyempre, do what you love. Example, baka love na love mong kumain. So, kumain ka para mawala yung stress mo. Number 2, what if your replacement doesn't arrive? Sagli ako dito.
Well, it happens all the time. And it is not new for me. What should I do? Nothing. Just to accept it. That's all. So, kung hindi na dumating yung kapalitan mo. So, wala ka nang magagawa dun eh. Alam mo, mag-hysterical ka. So, tanggapin mo na lang na straight ka. Straight yung duty mo. It happens naman. Nangyari na yun sa akin dito eh. Hindi dumating yung reliever ko. So, hindi natuloy yung day off ko. Number 3, describe how you manage a busy workload. So, hindi ako dito, ito talaga, galing talaga to sa Google. Hindi ako sure dito. So, ang sagot pala na hinaharap nila dito, paano mo daw i-handle yung busy workload. So, sabi ko nakita ko dito, well, first of all, we must know our priority. Second, get organized. Third, say no. Fourth, take time out. So, meron akong explanation dito just in case nahingan ako. So, yun na yun. 4, how you handle patients who struggles with pain management. So, hindi ko rin to sure. Ginugel ko lang. Talk about values, how you compassionate you are. Be sympathetic. Keep calm. Ask the doctor. Reassure the patient that it will be okay. Number 5, what makes you candidate for this position? So, well, for working as a healthcare worker for 8 years, I saw the needs of vulnerable people. They need someone to take care of them with genuine love, support, and compassion. Number 6, what are your career goals in the next few years? So, titingnan nila dito kung ano yung mga plano mo sa buhay mo. So, syempre, nalagay ko dito. Dapat to, hindi to against kasi titingnan nila kung magre-resign ka ba pagdating mo dun. In the next few years, I'd like to take some training that might help to improve my capability and knowledge as a healthcare worker. So, syempre, for sure naman sa nursing home, marami silang training dyan. So, ang ibig kong sabihin dito, magti-take ako ng mga courses yan para mas mag-improve pa yung capability ko bilang healthcare worker. So, hindi ko sinabi doon na maghahanap pa ako ng ibang mas mataas na sahod. So, syempre, bagsak ka na doon. Ibig sabihin, gagawin mo lang silang stepping stone. So, last, why are you leaving your previous positions? Well, for as you all know, working here in Israel is so fortunate and easy because we only take care of one patient. But, syempre hindi ko na nilalagay na nakaka-stress yun na naka-stay in ka. Hindi ko na nilagay yun. Kailangan kasi ilalagay mo dito yung positive pa rin. But, as the year goes by, I realized to level up and look for career growth potential that I could share my experience and learn more about patient's needs. O, galing ko sa puso ko. So, yun. That's all. So, please bless me, Lord, tomorrow. Sana po lahat ng aking review ay matanong nila sa akin, Panginoon. Magre-review pa ako ng kaunti ngayon para sa iba. Yun. Yun lang po. Dapat mag-aaral pa rin tayo pag may interview. Diba? The next day later. Hi, Kabilabs! Just to update you, katatapos lang po ng aking Zoom meeting. Today is January 11. And guess what? Kinikilig ako. Ang dami kong preparation, mga Kabilabs. As you can see. Ayan, no? Sobrang dami. Meron pa dito. Meron pa dito, ilang page pa yan. Pero alam nyo ba, kung anong tinanong sa akin? Kung i-recall ko, wala namang tinanong sa akin. In-explain lang yung mga gagawin ko doon. At yung mga dapat kong ayusin. Kasi, parang urgent yung, urgent yung kailangan nila. 20 minutes kami nag-usap, pero umikot lang siya sa kung ano yung lugar nila, ano yung mga pasyente na hinahawakan nila, ano kaganda yung place nila, ganon. Ano yung mga machine na ginagamit nila, ano yung mga routine araw-araw.
So, ganun lang umiikot mga kabilabs. Kaya I'm so thankful kasi although hindi nagamit, hindi ko nagamit yung mga minemorize ko. 'Di ba? Kung napaparod nyo to, napasabi ko na sa inyo kung ano yung mga preparation na ginawa ko. Ayun. Tingnan nyo pa yung get up ko. Nakapang office pa ako. Pero wala din naman. Wala din camera. Yung nag-interview sa akin. Kaya hindi rin nila ako nakita. Kaya yun. Ayun lang mga kabilab. So, waiting for their email. Kasi kahit naman sinabi nila na okay, kukunin ka namin. Okay, ganito yung dadatnan mo dito. Pero, syempre, iba pa rin yung meron ka ng pinangahawakan, di ba? So, waiting for their email. So, I'm so happy. I'm so thankful, Lord. Salamat po. January 11. More or less 2 to 3 months daw bago ako makarating dun. So, yun yung sinabi sa akin. Thank you, Lord. Habang binabalikan ko ang video na ito, sobrang bumabalik yung mga alaala, yung gaano ako ka-thankful na dininig ng Panginoon yung matagal ko ng pinagpipray. And now, na habang ini-edit ko tong video na ito, eh, kasama ko na yung family ko. Napakabilis. Tunay nga na kapag kaloob ng Panginoon ng lahat ng plano natin, magiging smooth lahat ng pagdadaanan natin. Kaya patuloy lang tayong magtiwala at patuloy na maglilingkod sa Kanya. Looking good tonight. I wanna kiss you